Good morning mga kapatid at mga bisita at tayo'y patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoon ngayong umaga. Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain at tinatawagan po ang lahat na tayo po ay pumasok na dito sa ating bulwagan so that we can now start our worship service. Again, isang mainit na pagbati para sa lahat ng mga kaanib ng iglesia at maging sa mga regular naming mga panauhin tuwing araw ng linggo. Welcome to our worship service this morning. Naway sa inyong pagdalo ngayong araw na ito ay kapulutan niyo ng pagpapala mula sa ating Panginoon ang inyong presensya. At higit sa lahat ay tunay na makinabang tayo sa matapat na pangangaral ng kanyang mga salita. Para lang po sa mga ilang pagbati ay nais kong tawagin ang isa nating kapatid na ngayon ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Wala pa siya. So let's greet Miss Jiller May Mulato a happy birthday because she's celebrating her birthday today, January 11. And then on January 13, we have Rayan Cruz. Si Rayan, wala pa ba? Wala pa. At ang ating butihing kapatid na si Miss Christy Angeles. She'll be celebrating her birthday on January 13, pati si Rayan. And also, on that same date, January 13, we have a couple who will be celebrating their wedding anniversary. And that will be Augusto Boy and Christy Angeles. Right. So ito lamang po ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan at wedding anniversary. We will be reserving another greeting this coming Lord's Day, Lord willing, for another couple who will be celebrating their wedding anniversary. Also, we have a few visitors sa ating kalagitnaan. We have Joram Manuntag. Joram Manuntag. So, hindi naman to bago sa atin. No? In fact, he's already a second timer na umattend sa ating kalagitnaan. And also, we have Mr. Jesus Concepcion and Miss Jasmine Castañeda. Welcome. Sila po ay mga kapatid natin sa First Reformed Baptist Church of Valenzuela. So, minarapat nila na tayo ay bisitahin dito sa ating church. Second time. Mr. Ramos. Si Mr. Nick Ramos, welcome din kapatid sa ating gawain ngayong umaga. Okay, so allow me to read a few excerpts from the London Baptist Confession of Faith of 1689 regarding religious worship and Sabbath day. It is found in chapter 22, paragraph 7, and I would like to hear or read it upon your hearing. Sinasabi po, as it is of the law of nature, that in general a proportion of time, by God's appointment, be set apart for the worship of God, so by His word in a positive moral and perpetual commandment, binding all men in all ages, He had particularly appointed one day in 7 for a Sabbath to be kept holy unto Him, which from the beginning of the world to the resurrection of Christ was the last day of the week, and from the resurrection of Christ was changed into the first day of the week, which is called the Lord's Day, and is to be continued to the end of the world as the Christian Sabbath, the observation of the last day of the week being abolished. So ito po ay paalaala sa ating mga kapatid na tayo ay naglalaan ng isang araw mula dun sa 7 ng ating pagbibigay papuri at pasasalamat sa ating Panginoon at paggunita ng kanyang araw bilang araw na banal. So again, ay isang paalaala sa atin yan na ito ay isang araw na hindi para sa atin, no? Ito ay para sa Panginoon, kaya tayo bilang mga mananampalataya ay pansamantalang ipinagliliban natin ang lahat ng mga temporal affairs natin, no? Whether that is
domestic affairs, trabaho man yan or negosyo, pag-aaral, at sa araw na ito ay inililiban natin ang lahat ng yan sapagkat tayo ay patuloy na pinapaalalahanan ng ating Panginoon na ang araw na ito ay para sa Kanya. Kaya ating gugugulin ang buong maghapon na ito ng paggunita sa Kanyang buong maghapon sa ating araw o sa araw ng ating Panginoon na wala tayong ibang gagawin kundi sumamba, umawit, manalangin, at higit sa lahat ay mag-aral ng Kanyang mga salita. So the first hymn that we are about to sing is entitled, "This is the Day the Lord Had Made," which is found in hymn number 535. It is a hymn which identifies the first day of the week as a special day which the Lord has made for us to rejoice and be glad. So the text was based on Psalms chapter 118, and the hymn was written by Isaac Watts. So the song points out the special meaning that the first day of the week has for the Christian or for the believer. The stanza number 1 says that the first day is a special day made by the Lord. This is the day that the Lord had made. He calls the hours His own. Let heaven rejoice, let earth be glad, and praise surround the throne. So the author did not leave any doubt as to what is meant by the day, because his note says, "This is the day wherein Christ fulfilled His sufferings and rose from the dead, and has honored it with His own name." He calls the hours His own in that He wants disciples to assemble on the first day of the week to worship Him and to honor Him. So as they assemble, the believers, they pour out their praise before the throne of God. In stanza number 2, it says that the first day of the week, or the first day, is the day of Christ's resurrection. Today He rose and left the dead, and Satan's empire fell. Today the saints His triumph spread, and all His wonders tell. So it was upon the first day of the week, mga kapatid, that Christ arose. And by His resurrection, He bruised the head of the serpent and brought Satan's empire down. So while this work is not limited to the first day of the week, it is true that when saints assemble on that day and the gospel message is preached, the word of the Lord is being sounded forth. In stanza number 3 says that the first day is a day to give hosannas to the King. Hosanna to the anointed King, to David's holy Son. Help us, O Lord, descend and bring salvation from Thy throne. Jesus Christ, whose death we remember on the first day of the week, is the anointed King who is now at the right hand of God. He is David's holy Son, as prophesied in 2 Samuel chapter 7. And therefore, He is the one who brings salvation to mankind from God's throne. Stanza number 4 says that the first day is a day to bless the Lord. Blessed be the Lord who comes to men with messages of grace, who comes in God His Father's name to save our sinful race. Jesus Christ, whose resurrection we celebrate on the first day of the week, came down to men, and His purpose in doing so was to make known the grace of God. And as a result, brothers and sisters, He has made it possible for God to save our sinful race. Marami pong mga mananampalataya ang naglalagay ng mga saying sa kanilang tahanan. A quotation from Psalms 118 that says, "This is the day that the Lord had made." While it is certainly true that each day is a gift from the Lord and should be used wisely. So sa konteksto ng Psalms 118, the verse itself is talking about a specific day when the stone which the builders refused is become the headstone of the corner. At walang binabanggit doon kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And even Peter, the Apostle Peter, identified that prophecy as being fulfilled in the resurrection of Christ. So therefore, mga kapatid, when Christians assemble on the first day of the week,
we can know that in a special way, this is the day that the Lord had made. So let us all rise as we sing hymn number 326, This is the day that the Lord had made. This is the day the Lord had made. He calls the hours his own. Let heaven rejoice, let earth be glad, and praise surround the throne. Today he rose and left the dead, and Satan's empire fell. Today the saints his triumph spread, and all his wonders tell. Hosanna to the anointed King, to David's holy Son. Help us, O Lord, descend and bring salvation from the throne. Blessed be the Lord who comes to men with messages of grace, who comes in God his Father's name to save our sinful race. Hosanna in the highest strains, the church on earth can raise. The highest heavens in which he reigns shall give him nobler praise. Let us all be seated, mga kapatid. At tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. O aming banal at dakilang Diyos, kami ay naririto sa lugar na ito sa isang layunin na nais naming kilalanin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, ang Diyos na may lalang ng aming buhay at walang alinmang bagay na nabuo o naganap sa araw o sa maging sa walang hanggang pasimula ng walang pahintulot mo. Ito'y nagpapakita ng iyong kapangyarihan, ito'y nagpapakita ng iyong kadakilaan. Kaya sa araw na ito ang araw na iyong ibinigay para sa aming lahat upang kami ay magsama-sama, upang kilalanin na ikaw ang Diyos na naglalang ng lahat. Ikaw ang aming Diyos at tunay na napakabuti mo sa amin, maging sa aming pananampalataya na kung saan ay ikaw ang siyang nagsusustina ng aming pananampalataya upang kami ay manatili sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya kinikilala namin na ang araw na ito ay araw mo at nais naming ipagkaloob ang buong maghapon na ikaw ang aming iniisip, ikaw ang aming nasa puso't isipan sa aming kalooban, at walang ibang aming dapat maging laman ng aming sarili kundi ikaw, kundi sa pamamagitan ng inyong mga salita ay patuloy na makilala ka namin at higit na maging tanyag sa aming kalooban at sa aming buhay. Kaya hinihiling namin, O Diyos, ang inyong tulong, ang inyong banal na Espiritu na patuloy na kumilos sa aming buhay sa araw na ito at bigyan kami ng karunungan na aming maunawaan ang mga salita na aming mapapakinggan sa araw na ito. Hinihiling namin, O Diyos, ang iyong tulong na sa aming limitadong kapasidad ay maunawaan namin ang iyong mga salita sapagkat ito ang nais namin, ito ang nais namin mangyari sa aming buhay na kami ay patuloy na mapakain ang aming kaluluwa upang sa gayon ang lahat ng mga katotohanan at prinsipyo na aming maririnig ay tunay na maglapat sa aming buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Walang saysay, Panginoon, kung ang iyong mga salita ay aming maririnig, kung ito ay hindi kasihan ng inyong banal na Espiritu,
na siyang magbibigay buhay at kapangyarihan sa aming kaluluwa. Kaya yan po ang aming inaasahan sa araw na ito, maging sa aming mga bisita, sa mga kaanak namin na hanggang sa ngayon ay wala pang ugnayan sa aming Panginoong Hesukristo. Dalangin namin na naway ito'y maging daan ng kanilang kaligtasan. Sila ay lumapit sa inyo ng mayroong pananampalataya at pagsisisi. Kaya ipinagkakatiwala namin aming Diyos ang araw na ito, maging sa aming mga sama-samang pananghalian, sa aming mga fellowship. Patuloy mo kaming samahan, ikaw pa rin ang maging laman ng aming puso, sa aming mga informal fellowship, and even in our prayer meeting this afternoon, we ask that your holy presence be with us. Samahan kami aming Panginoon sa araw na ito at tunay na maging kalakasan namin sapagkat alam namin, Panginoon, na ang isang linggong nakalipas ay pakikibaka laban sa kasalanan. Kaya kami ay naririto to really recharge ourselves at tulungan mo kami, aming Diyos, na tunay na mapalakas kami ng inyong mga salita, ng inyong presensya, O Diyos, na kinikilala namin na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya nagpapasalamat kami, aming Panginoon, sa araw na ito. And we offer to you our thanks and our honor and our glory to you. For we ask this in Christ's name we pray. Amen. Another hymn that we can find in hymn number 330 is a hymn entitled Christ Whose Glory Fills the Sky. It is a hymn which identifies Christ as the Son of Righteousness, to whom we look for light as we look to the sun for light in the morning. And it is a hymn that is written by Charles Wesley. Let us sing hymn number 330, Christ Whose Glory Fills the Skies. Sing. Christ whose glory fills the skies, Christ the true, the only light, Son of righteousness, arise, triumph o'er the shades of night. Day spring from on high, be near, day star in my heart appear. Dark and cheerless is the morn, unaccompanied by thee. Joyless is the day's return, till thy mercy's beams I see. Till they inward light impart, glad my eyes and warm my heart. Visit then this soul of mine, pierce the gloom of sin and grief, fill me radiancy divine, scatter all my unbelief, more and more thyself display, shining to the perfect day. Amen. Jesus is referred to himself as the light of the world. As the physical sun scatters the darkness of the night, so Christ, as the Son of Righteousness, triumphs over the shades of sinful darkness in this world. Any time of day would be dark, mga kapatid, sa ating paglakad bilang mananampalataya. And sometimes even the countenance itself is cheerless, walang kaligayahan. But if not, pero kung ito ay accompanied, kasama natin ang ating Panginoon sa ating pananampalataya, sa ating paglakad bilang mga mananampalataya, we should desire to awake in the Lord's likeness. At ito ang nagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Our aim should be to live in such a way that we can receive the beams of His mercy in our hearts. Yan ay isang maalaala pa rin sa atin, mga kapatid, na tayo ay patuloy na magpasalamat, pumuri sa ating Panginoon, hindi lamang po sa araw na ito na kung saan ay
Ninilinang natin ang araw ng Panginoon bilang araw niya, kundi maging sa ating pang-araw-araw na buhay from Monday till Saturday, na tayo ay lumalakad ng mayroong pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po'y dadako sa pagbasa ng kanyang mga salita, and the scripture text that we will read is in Matthew 15. May I call on Brother Kenji. Magandang umaga po. Ang teksto pong ating babasahin ay buhat sa Mateo 15, verses 21 to 39. Umalis doon si Jesus at pumunta sa nasasakupan ng Tiro at Sidon. May isang babaeng Kananeya na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw, "Mahabag ka sa akin, O Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo." Ngunit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita. Lumapit ang kanyang mga alagad at nakiusap sa kanya na nagsabing, "Paalisin mo siya sapagkat nagsisisigaw siya at sumusunod sa hulihan natin." Ngunit sumagot siya at sinabi, "Ako'y hindi isinugo maliban sa mga mawawalang tupa ng sambahayan ni Israel." Ngunit lumapit siya at lumuhod sa kanya na nagsasabing, "Panginoon, tulungan mo ako." Siya ay sumagot at sinabi, "Hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso." Ngunit sinabi niya, "Oo, Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga Panginoon." Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari sa iyo ang sinasabi mo." At gumaling ang kanyang anak sa oras ding yon. Umalis si Jesus doon at dumaan sa baybayin ng dagat ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang napakaraming tao na dala ang mga pilay, mga lumpo, mga bulag, mga pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga ito sa kanyang paanan at sila'y pinagaling niya. Kaya't namangha ang mga maraming tao nang makita nilang nagsasalita ang mga pipi. Gumaling ang mga lumpo, lumakad ang mga pilay, at nakakita ang mga bulag. At niluwalhati nila ang Diyos ng Israel. 32. Pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa napakaraming taong ito, sapagkat 3 araw na silang sumasama sa akin at wala silang makain. At hindi ko nais na paalisin silang gutom. Baka himatayin sila sa daan." At sinabi sa kanya ng mga alagad, Saan tayo kukuha sa ilang na lugar ng sapat na tinapay upang pakainin sa ganitong karaming tao?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ilang tinapay mayroon kayo?" Sinabi nila, 7. "At ilang maliliit na isda?" Iniutos niya sa mga tao na umupo sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda. Nang siya ay makapagpasalamat, pinagputol-putol niya ito at ibinigay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Kinuha nila ang natira sa mga pinagputol-putol at napuno pa ang 7 kaing. Ang mga kumain ay 4,000 lalaki bukod pa sa mga babae at sa mga bata. Pinaalis na niya ang maraming mga tao, sumakay siya sa isang bangka at nagtungo sa nasasakupan ng Magdala. Maikling pagpapaliwanag lamang po. Ipinakikita ng Mateo 15 verses 21 to 39 ang soberanong biyaya at awa ng Panginoong Hesukristo. Sa pananampalataya ng babaeng Kananeo, makikita na ang biyaya ng Diyos ay hindi batay sa lahi o gawa, kundi sa kanyang malayang awa. Sa pagpapakain ng maraming tao, inihayag din ng ating Panginoong Hesus na sapat at tapat na nagkakaloob sa pangangailangan ng kanyang bayan. Ang teksto ay nagtuturo ng mapagpakumbabang pananampalataya, ganap na pagtitiwala kay Jesucristo, at sa katotohanan ang lahat ay para
sa kalwalhatian lamang ng Diyos. Tayo po idadako sa ating offering. Let us have a word of prayer in our tithes and offerings. Aming Panginoon, nagpapasalamat kami muli sa mga kaloob at mga ikapu na aming nagawa at ibinigay sa araw na ito. Ito ay gesture ng aming pasasalamat sa mga maraming pagpapala na aming tinanggap mula sa iyo. Gaano man ito kalaki o kaliit, ito ay sapat para sa amin gaya ng iyong ipinasya na ibigay sa amin at mula sa aming mga resources ay ginagawa namin ito ng mayroong kasiyahan sa aming puso sa layunin na nais namin na tumupad sa malinaw na utos mo at ikalawa ay para sa masustinahan ang maraming ministeryo ng iglesia na kung saan ang mga bagay na dapat gamitin at higit sa lahat ay mga sa tulong, lalong-lalo na sa mga kalalakihan na siyang nagpapagal upang ang ebanghelyo ng aming Panginoon ay maipalaganap. Kaya gamitin mo, O Diyos, ang mga resources na ito at nawa ay patuloy na magbigyan ng papuri at kalwalhatian ng pangalan mo sa pamamagitan nito. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang gawa ng aming mga kamay sa mga talento na inyong ibinigay sa amin. And we always consider this as things that comes from you. And we give you thanks, for we all ask this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Bilang bahagi ng ating pakikinig ng kanyang mga salita na kung saan ay hahanguin ang sermon na ito ay isang himno na angkop na makikita natin sa hymn number 322 and entitled Lord of the Sabbath. Atin pong awitin, hymn number 322. Lord of the Sabbath, hear us pray. In this thy house, on this thy day, and own us grateful sacrifice the song which from thy temple rise. Now met to pray and bless thy name, whose mercies flow each day the same, whose kind compassions never cease. We seek instruction, pardon,
sudden peace. Thine earthly Sabbaths, Lord, we love, but there's a nobler rest above. Do that our laboring souls aspire with ardent hope and strong desire. In thy blessed kingdom we shall be, from every mortal trouble free. No sigh shall mingle with the songs resounding from immortal tongues. No rude alarms of raging foes, no cares to break the long repose, no midnight shade, no waning moon, but sacred at eternal noon. O long expected day begin, dawn on these realms of woe and sin. Break morn of God upon our eyes, and let the world through sun arise. Amen. Napakaganda po yung sinasabi doon sa huling bahagi ng hymno na sinabi, in thy blessed kingdom we shall be. Tayo na mga mananampalataya ay paroroon sa isang lugar na inilaan ng Diyos para sa atin, from every mortal trouble free. At sinabi, no sighs shall mingle. No sighs shall mingle. Alam natin yung salitang sigh, ito ay buntong hininga. No? Daan ito ng mga bagay na dumadaan sa ating pananampalataya o sa ating buhay na kung saan ay nahihirapan tayo. Nahihirapan. At tayo'y napapabuntong hininga na lamang. Pero ang sinasabi dito sa awit, no sighs shall mingle. Walang buntong hininga na maaaring mangyari sa isang mananampalataya upang kung siya ay nandoon na sa piling ng Diyos. At ito ay isang napakagandang pangako sa atin. Kaya ang hamon sa mga wala pa kay Kristo, no, sa mga taong wala pang pananampalataya, ito ang aming pamanhik sa inyo ngayong umaga na tayo'y lumapit sa ating Panginoon. At ang ipinapangako niya ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, buhay na wala ng luha, buhay na wala ng suliranin. Maaaring ngayon ay dumadaan tayo sa mga ganyang pagsubok na nahihirapan tayo. Pero ito'y paraan ng Diyos upang tayo ay manatili, upang tayo ay magpatuloy, sapagkat ipinapangako ng Diyos yung lugar na yon, ang kanyang langit, ang kanyang tahanan, ay ipinagkakaloob niya para sa lahat ng tao? Hindi. Ito'y inilaan niya para sa mga taong nagsisi ng kanilang mga kasalanan at kinilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya hindi lamang po sa ngayon na tayo'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos tuwing araw ng Panginoon. Ngayong araw na ito, nagpupuri tayo. But there is a resounding praises of our tongues in heaven. Hindi matatapos yun. Hindi matatapos yun. Kaya sinabi dito, there will be no night. It will always be day. Liwanag magpakailanman sa piling ng ating Panginoon. Tawagin natin ang ating pastor para sa pangkalahatang panalangin at kasama na rin doon ang pangangaral ng salita ng Diyos.
Thank you, Deacon Ray. At bago po tayo dumako sa panalangin, ay nais ko munang i-recognize si Rancer Bales. Okay, so welcome. First timer ni Rancer sa atin, invited by Brother Kenji, na nakilala na ni Brother Bridge at ni Brother Jason. Yan. Nag-fellowship na sila nung nagbantay si Brother Kenji sa building. Also, may I also want to read first our sermon text before we go to our congregational prayer. Please turn your Bibles in Psalms 92. Yeah, Psalms 92. A psalm, a song for the Sabbath. It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to your name, O Most High, to declare your steadfast love in the morning and your faithfulness by night. To the music of the lute and the harp and the melody of the lyre, for you, O Lord, have made glad by your work. All the works of your hands I sing for joy. How great are your works, O Lord! Your thoughts are very deep. The stupid man cannot know, the fool cannot understand this, that though the wicked sprout like grass, and all evildoers flourish, they are doomed to the destruction forever. But you, O Lord, are on high forever. Behold your enemies, O Lord, behold, your enemies shall perish, and all evildoers shall be scattered. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pribilehiyo na kami, ang bawat kaluluwa, bata man o matanda na narito, ay binigyan nyo ng pagkakataon para magkasama-sama, magtipon sa isang magandang umaga na pinagkaloob mo sa amin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa nakatapos na isang linggo sa aming mga buhay. At sa unang araw ng linggong ito, bago kami humarap at bumalik sa araw ng bukas ng aming mga gawain, ay hinayaan mo't minarapat mo na makadako kami sa gusaling ito upang magkasama-sama at magpuri at magsamba. Lalong-lalo na, O Diyos, sa paksang aming tatalakayin, na naway mabigyang diin na ang pagsamba ay hindi lamang sa mga espesyal na okasyon ng aming mga buhay. Hindi lang sa mga panahon kung ito ay aming nahihiligan o gusto lang namin at nasa mood kami ng pagsamba. Nawa ang aming aralin sa umagang ito at ang aming pag-aaral ay naway mapukaw kami sa mga katotohanan ng iyong salita. Dalangin din po namin ang patuloy na pangunguna mo sa bawat isa sa amin. Batid mo, O Diyos, ang kalagayan ng aming mga puso, batid mo ang aming pangangailangan, hindi na namin kailangang sambitin pa. Subalit ikaw ang nakakabatid ng kalagayan ng aming puso, mga pangangailangan. At marahil ang ilan dito, O Diyos, ay mga material, pisikal at pinansyal na pangangailangan. Lihiti mo, O Diyos, sa mga pangangailangan ito. Mga pangangailangan na aming pangkasulukuyang kailangan sa aming buhay. Subalit naway patuloy mo kaming udyukan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na sa gitna ng mga material, pinansyal at pisikal na pangangailangan, dalangin po namin ay mag-umapaw ang aming kaisipan at puso na mayroong higit na mas tunay na kailangan sa aming buhay. At ito ay kung paano kami magiging matuwid at katanggap-tanggap sa isang Diyos na banal at dakila. Naway makita namin ang aming sarili sa aming karumihan sa pamamagitan ng iyong mga salita na magpapakita nito sa amin. Naway makita namin, O Diyos, ang aming kakulangan, ang pangangailangan ng kaligtasan sa aming mga kasalanan. Upang kami lumapit sa iyong itinakdang tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo.
bata man o matanda, O Diyos, lalaki man o babae. Patawad, O Diyos, na sa madaming panahon ay nasa-sidetrack ang aming kaisipan. Nawawala ang aming focus sa mga mahalagang bagay. Kami nadadaya na akala namin ang mga mahalaga sa buhay na ito at sa mundong ito ay mga bagay na nahahawakan. Mga bagay na maaari naming bilangin. Subalit, ang tunay na kapakinabangan ay kami mamuhay at maghari sa iyong kaharian kasama mo sa piling mo. Dalangin din po namin, O Diyos, ang mga sumusubaybay sa amin, sa kanilang mga tahanan, abutin sila sa kanilang mga spiritual na kalagayan. Nawa ang iyong mga salita ay patuloy ding magbigay konbiksyon sa kanilang mga kasalanan at magtungo sa pagsisisi at pananampalataya sa aming Panginoon sa Kristo. Itinataas din namin, O Diyos, ang mga kapatid namin na nagdiriwang at magdiriwang sa linggong ito. Ang kaarawan ng aming minamahal na kapatid na si Sister Gerard, ang kaarawan ng aming kapatid na Sister Christy at ang kanila pong pagsasama at wedding anniversary this week. Ilalapit din po namin ang mga kapatirang iglesia na sa mga oras na ito ay kabahagi at kaisa namin sa pagpapataas ng pagpapigay para karangalan at pagluluwalhati ng iyong pangalan. Ang aming mga kapatiran na nasa Solsona, Manalpak, Ilocos Norte ngayon, kasangkapanin mo, O Diyos, ang iyong mga salita at nawa ang kanilang pagdalaw roon ay maging kaaliwan at kalakasan na sila'y magpatuloy sa pananampalatayang kanilang nasimulan. Hinihiling din po namin ang kanila pong safety travel and traveling mercy kanilang pag-uwi mamaya hanggang makarating sa bukas ng umaga ng may matiwasay. Salamat din sa mga kaluluwa na narito sa aming kalagitnaan, mga bisita at mga first-timer at second-timer. Tunay, Panginoong Diyos, na ikaw ay nag-ingat at nagpala sa kanila at hindi aksidente ang kanilang pagparito, subalit ito'y isa bahagi sa iyong probidensya upang ang iyong salita ay kanilang mapakinggan at naway ito'y tumimo sa kanilang mga puso at mamunga. Tinataas po namin, O Diyos, ang buong araw na ito ng pagsamba. Kinikilala namin na ikaw ang makapangyayari sa mga oras na ito. Itinataas namin lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. This would be my first address sa bagong taon sapagkat last week, ang January 4, ay ang siyang naging bahagi ng conclusion ng ating church retreat sa CCT Tagaytay. So allow me na this would be a New Year's sermon even though it is in the second Lord's Day of the year 2026. Tapos na po ang ating mga tinatawag na holiday season. Ang iba marahil ay nahihirapang bumalik sa normal na course ng buhay. At marahil ang holiday season na ito ay nagbigay ng maraming mga kasiyasiyang kaganapan sa ating buhay. Sa iba naman ay marahil ay mga bagay na kalungkutan, kasawian, kabiguan. Sa umaga pong ito, ang aking nais ibahagi sa atin ay atin pong tingnan ang kaisa-isang salmo dito po sa aklat ng mga salmo. Ito po ang tanging psalm na nagbibigay instruction at description patungkol sa paksa ng Sabat. Kaya mapapansin natin dito sa Psalms 92, a psalm, a song for a Sabbath. Ito po ang isa sa mga kauna-unahan at bukod tanging salmo na iniukol para sa paksa ng pamamahinga. Meron pong mga ilang bagay akong nais nating maunawaan at dapat maintindihan. Na ang araw po ng Sabat sa Old Testament at sa araw ng Panginoon sa Bagong Tipan, hindi po ito ginawa ng Diyos bilang pabigat sa ating mga buhay. That is one of the wrong misnomer about observing the Lord's Day.
observing the Christian Sabbath. Bagkus mga minamahal, sa ating pag-aaral sa umagang ito at mensahe sa pangalawang taon ng taong 2026, nais kong maunawaan natin na ang araw ng Panginoon is one of the most gracious gifts of God. Sa mga bata o kabataan dito o sa mga individual na narito, natapos na ang holiday season. Natapos na ang panahon na ikay nakatanggap at ikay nagbigay. Maaari ang mga nagtanggap mong yun ay nagamit mo na, mga bagay na yun ay naubos na. Ito ay isang kaloob na iyong tinanggap sa panahon ng bigayan. However, ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay isang bagay na makikita natin, ito'y kaloob ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ang pinakamensahe sa umagang ito is Christian Sabbath or Lord's Day is not a duty to endure but a delight to embrace. The Lord's Day is not a duty to endure but a delight to embrace. It is God's invitation to joy, to peace, and communion with Him. May mga ilang bagay akong nais nating maunawaan at matutunan sa paksang ito. Una, the Sabbath rooted in creation. Ito po ang unang-unang bagay na dapat maunawaan ng bawat tao. Lalaki man o babae, ang konsepto ng pamamahinga ay ito po ay nakapaloob na sa paglilikha ng Diyos. Sabbath rest, Christian Sabbath, is rooted in creation. Turn your Bibles in Genesis chapter 2. Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Genesis 2, 1 to 3, thus the heavens and the earth were finished, and all of the hosts of them. And on the seventh day, God finished His work that He had done, and He rested on the seventh day from all His work that He had done. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all His work that He had done in creation. Well, wag ho natin pag-usapan yung particular na day. No, kasi may mga ibang grupo ng pananampalataya na sinasabi nila, seventh day, pag binilang mo, Sabado yan. Well, totoo po yun. Pero tandaan natin, when Moses penned Genesis chapter 2, 1 to 3, yung pong kalendaryo ng Diyos ay hindi pa po napoformulate. Ano pong nais kong iparating sa atin? Ang konseptong tinuturo sa atin, may isang linggo at ang prinsipyo na 6 na araw ay ang paggawa at isang araw ang pamamahinga. It is the principle of 1 out of 7. It is not on the particular day. Sa ating kapanahunan, sa ating henerasyon, lumalabas that the first day of the week, which is Sunday, is the Sabbath rest, the Christian rest, which is true. It is also connected in the first day of the week in which the Lord Jesus Christ raised from the dead. So ang makikita po natin dito, meron po nang tinakda o inordina ang Diyos na gawain ang tao bago pa lang ang tao mahulog sa kasalanan. Pansinin nyo, Genesis 1, creation, Genesis 2, sa simula pa lamang, nagkaroon na ng pamamahinga ang Diyos. And then pagdating dito, Genesis 2 verse 6, verse 6, 15 and 16, inutusan niya si Adan na magtrabaho sa Garden of Eden. Bungkalin, linangin, cultivate ang mga bagay na nasa Garden of Eden. At pangatlo, nagkaroon ng institusyon ng pag-aasawa. Yan ang tatlong mahalagang gawain ng sangkatauhan.
that what we call creation ordinance. There are 3 activities that man ought to perform in a week. Namely, work, family, worship. Ito po ang 3 mahalagang bagay na dapat nating i-embrace. Dapat nating kilalanin na ito ay mula sa karunungan ng Diyos. Na itong 3 ito, work, family, and worship, once na napapagbali-baliktad mo ito, meron kang nasobrahan dito, there would be abnormalities. You are no longer walking in the will of God. Genesis chapter 3, dumating ang kasalanan. Pumasok ang kasalanan sa katauhan. Ito ang dahilan kung bakit itong 3 gawaing ito ay na-contaminate. There was contamination on this activity in which man ought to perform. Na-contaminate ang work. Ito ang dahilan kung bakit may katamaran sa trabaho. Ito ang dahilan kung bakit may pandaraya sa trabaho. Bakit merong inggit sa opisina? Bakit may talangka mentality sa opisina? Bakit may sipsip? Bakit may nagpapalakas? Bakit may nagnanakaw? Bakit may nagkumukuha ng pondo? Yan ay bunga ng kasalanan. At ang naapektuhan ay ang gawain ng trabaho. Naapektuhan din ang gawain o ang pagpapamilya. Ito ang dahilan kung bakit merong mga marital unfaithfulness. Bakit merong usapin ng problema ang mag-asawa? Bakit din merong sibling rivalry? Huwag niyong sabihin sa magkakapatid dito ay hindi nagkakatampuhan ng magkapatid. Tanungin niyo si Kayla at si Kayla, kahit kambal yan, nagtatampuhan yan. Kahit sabay yan at parehas ang pinanganak sa isang araw na parehong pinanganak yan, parehong July, nagtatampuhan yan. Bakit merong disobedience? Ang mga anak sa mga magulang. It's all because family was tainted with sin. And more so, not only work, not only family, but even worship. I heard in the Facebook, sabi nung isang nagpunta doon sa Quiapo, inabot kami ng 30 hours sa aming prosesyon. Di bale, isang taon na akong pahinga, next year na uli. As if na parang yun ang konsepto ng kanyang pagsamba. Na ang lahat ng oras ng 30 hours na kanyang ginugol, yung sobrang hirap at sakripisyo at pagod, ibinuhos niya sa taong 2026, 2027 na uli. January 9, 2027 na uli. That's the problem of a wrong and misconception of what God has mandated. At nawa ito ang mag-set ng tone sa inyo, sa batin, sa bawat isa sa atin, at sa aming mga viewers, sa aming mga FB Live viewers. Let's go back to the scripture, let's go back to the Bible, and let's see, and dig, and look into ano ba ang ginagawa at utos ng Diyos patungkol sa paksang ito. That's the first point. Sabbath is rooted in creation. Bago pa mahulog ang tao sa kasalanan, iniutos niya na ang tao ay dapat maggugol sa 3 gawain sa loob ng isang linggo. Paggawa, pagpapamilya, at pagsamba. Sa mga estudyante, of course,
ang preparation sa inyong paggawa ay ang inyong pag-aaral. Kaya kayo nag-aaral toward that goal to be a worker. You cannot be a worker if you are not a learner. Kaya makikita natin dito, sukatin mo. Sukatin mo, i-evaluate mo, re-examine mo ang taong 2025. Paano mo ginampanan ang tatlong tungkuling ito na inaasahan at ine-expect ng Diyos sa'yo? There are times na hindi balanse. Sub-sub ka sa trabaho na kaya pati yung oras na para sa pamilya mo kinukuha mo at trabaho pa rin. Sad to say, pati yung araw ng Panginoon, kinuha mo pa rin for the sake ng trabaho. That's why this is one thing that we need to understand. If you honor the creation mandate, it is a first step of recognizing that you are under a creator-creature relationship. Yun muna, pag-usapan muna natin yun. Huwag natin muna pag-usapan tungkol sa kaligtasan, kapatawaran ng ating kasalanan. Hindi yun natin pinag-uusapan ngayon. Ang unang punto na nais kong bigyang diin dito is your relationship with our Creator. Nilikha niya tayo eh. Nag-invest ang Diyos ng oras, panahon, talento, kalakas, karunungan. Imagine nyo na lang yung disenyo ng ating muka. Bakit dalawa yung mata natin? Kung isa lang dito yan, para kang cyclone. That's the problem. Because of sin, binago ang kaisipan ng tao regarding on this particular matter. Yan ang problema natin. Binabago ng kasalanan ang perspektibo ng tao. Bakit ngayon may grupo ng sektor na pinipilit nila, iginigiit nila na pwedeng ikasal ang lalaki sa lalaki o babae sa babae? Bakit nila ipinipilit yun? Karapatan daw nila yun. That's one problem. They don't recognize God's word. They don't recognize the will of God in the institution of the family. Kung babalikan natin, mismo ang Diyos nga ang nagkasal eh. Garden wedding pa nga eh. Garden of Eden. Siya mismo ang nag-officiate. Siya nagbigay ng rules, ng parameters. And yet, our society right now, because our society is broken by sin. Kaya nga, yan ang isang bagay na gusto kong maunawa natin mga kapatid. As we face the new year, 2026, as we are in the second week, towards third week of the new year, may we establish, may we reconsider how we ought to perform this year. Not just on January alone, but until December. And you examine, how do you perform as a creature? Yun ang pakiusap ko. Bilang creature lang muna. Huwag na muna natin pag-usapan kung Kristiyano ka ba o hindi, may takot ka ba sa Diyos o hindi. Huwag muna na yun ang pag-usapan natin. Nasa unang punto pa lang tayo eh. Kinikilala mo ba bilang ama, ina, anak, lolo, lola, na ikaw ay nilikha ng Diyos? Na ikaw ay nilikha niya ayon sa kanyang wangis, according to His image and likeness. And we are all under this supreme, this sovereign, this righteous God, and giving us activities within the week. Work, family, worship. Kaya kung wala kang trabaho ngayon, at hindi ka pa retire, you need to pray to consider the activity of work. Because
you are not walking in the will of God. Kung ikaw naman ay may pamilya na, you need to reevaluate your time. Are you giving ample time when it's family time? Baka you are so much engrossed with work na nasasacrifice ang iyong family. Kasalanan pa rin yun, kapatid. Kasalanan pa rin yung kaibigan. At maaaring you are so much well appreciated with your family time. You are so industrious. You are so well fitted in your work. You are excelling. You are making some accomplishment on your work. However, you have lacked time to recognize your Creator. Dahil nagkulang ka doon sa panahon ng worship. Sa araw ng worship. Kaya bilang hamon, honoring creation ordinance is the very first step of recognizing creator-creature relationship. Now, you have to evaluate. Evaluate your week last week. Evaluate your life 2023 or 25, last year, in the light of this creation ordinance. Reflect your past 2025. How much time you spent in your family? How much time you spent in your work? Kulang ba o nasobrahan? Tandaan natin, all of us has 24/7. We have all 24 hours a day in 7 weeks. Walang lamang sa atin. Pantay-pantay lahat tayo. Yan ang isang bagay, yan ang wisdom ng Diyos eh. Pantay-pantay lahat ng oras ay pinagkaloob ng Diyos sa atin. Pero nasa atin, how we are going to discipline to spend our time on those 24/7. So make a mental note. Make a mental reflection. How do you find yourself in 2025? You may be physically present today, but your mind probably are preoccupied with work. That would be our second point. Sabbath rest is a delight. Look our text again. Turn your Bibles in Psalms 92. It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to your name, O Most High. Here we see, makikita natin dito, a positive declaration of the activity. It is not a command, but a description. It is an affirmation, ina-affirm, na kapag kayo ay naggugugol ng oras, araw at oras sa Panginoon, hindi mamamali. Look at the text again. The word is good. Ito yung isang bagay na kapag sumamba ka sa Diyos ng tama, ayon sa kanyang kalooban, ano man ang iyong pakiramdam, hindi mamamali. At kailanman hindi pwedeng magkamali. In fact, masasabi natin, ito yung isa sa mga malapit sa puso ng Diyos. Ang pagsamba, ang pagpapasalamat sa Kanya, ang pagbibigay galang sa Kanya, ay isang napakaganda at kaaya-ayang bagay. It is a delight. Diba? When was the last time, or when was the time we used the word delight? We always use the word delight on positive things. Diba? Ang ganda nung tanawin, ang ganda nung napanood mong palabas, ang ganda yung pinuntahan mong bakasyon, ang ganda nung iyong kinain, actually masarap, diba? We delight so much with food.
lavish food. So the word delight is in a positive note. And the phrase give thanks to the Lord or give thanks, it is a repeated theme in Scripture. Hindi lamang sa Book of Psalms nababanggit ang salitang give thanks to the Lord. There are dozens of times repeated and commanded and expressed and described in the Bible pertaining giving thanks to the Lord. And Psalms 92 verse 1 is just one of them. Turn your Bibles in 1 Thessalonians. 1 Thessalonians in the New Testament. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. 1 Thessalonians 5 verse 18. Here we see in context, Paul is giving his final instruction to the Thessalonian church. At dito nagbigay siya ng mga iba't ibang mga instruction. Verse 14, simulan natin. We urge you, brothers, correct the idle or admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient to all, see that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone. Verse 16, rejoice always. Now, ito na. 17, pray without ceasing. And our text, 18, give thanks in all circumstances. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Kalooban daw ng Diyos ang magbigay pasasalamat sa Kanya. Pero kailan dapat tayo nagpapasalamat? Sa panahon lang ba in times of blessing? In times of prosperity? In times of health? In times of promotion? In times of recognition? In times of birthdays? All of those times are well and good that we are giving praise to God. But our text in verse 18 says, give thanks in all circumstances. Yun po ang medyo mabigat. Kasi napakadaling sumamba pagka masaya ka. Napakadaling sumamba kapag maayos ang buhay mo. When everything is all well and in accordance in your personal preference, madali. But the text says, give thanks in all circumstances. Not just in times of blessing, not just in times of bright providence, even in suffering, even in sickness, even in deep, dark valley of providence. In fact, kumbaga parang huhugot ka talaga eh. Malalim yung hugot mo para magawa mo ang bagay na ito. You need extra motivation. Motivation probably from your spouse, from your family loved ones, from your brethren in the faith. Mag-i-encourage sa'yo para magampanan mo at matugunan mo itong utos sa atin. Give thanks to the Lord. Psalms 92 verse 1, it is a declaration. But in 1 Thessalonians 5:18, it is a command. You see the difference? Parehong concept, give thanks, pero Psalms is a declaration. But here, in 1 Thessalonians 5:18, it is now a command. A duty to praise God. An obligation to do bilang creator-creature relationship. Let's go back to our text again, Psalms 90. Hindi lang natin makikita rito, o sige, maglalaan ako ng 1 oras ng pagsamba. But look at the next verse. To declare your steadfast love
in the morning and your faithfulness by night. Sa amin po mga FB Live followers, sa aming mga regular attenders, that's the reason TNC stayed the whole day on the Lord's Day. We have a morning activity, we have an afternoon activity. In relation, in obedience to the Lord's directives. Kaya nga po, Lord's Day, not Lord's Morning. Remember yung sinabi ni Deacon Danny last Sunday? Yung hamon niya? Sa mga professing Christians na hindi mo kayang mag-commit ng isang araw sa Panginoon, hindi ka pwedeng maging membro sa TNC. Maging regular attender ka na lang. Welcome po kayo. But if you really are serious with your faith, with your relationship with God, with your relationship in a church, there are duties and obligation not is imposed by the church, it is imposed by God through His Word. At ito po yung sinasabi natin, hindi pabigat ang pag-o-observe ng araw ng Panginoon. It ought to be delighted. There must be a delight. To delight the Sabbath is to delight in God Himself. Because we enter into worship. We enter into the fellowship of believers. That is the problem of our modern day world. That is the problem of our sophisticated high technology of our world. We are being enslaved by productivity. We are being enslaved by digital noise. Yung time span natin, umiigsi. Kasi everything has to be visual. Pero yung makikinig kayo sa upuan nyo, na 40 minutes, 45 minutes, ang hirap no, nag-i-struggle kapag ang isang tao hindi sanay na ganun. Pag sanay siya ng visuals, yun yung nag-feed sa kanyang kaisipan, madali sa kanya yun, which is true naman. But let us remember, Romans 10:13, Romans 10:17, faith comes not by seeing. Dumarating ang pananampalataya sa isang tao, hindi sa kanyang pagtingin, hindi sa kanyang panonood. Ang pananampalataya ay dumarating sa isang makasalanan sa pakikinig. That's why the proclamation of God's Word is the best tool for evangelism. Because faith comes by hearing and proclamation of God's Word. Sa araw ng pamamahinga, ito ay dinisenyo ng Diyos para awatin tayo sa ating pagiging workaholic. Para ma-ensure na meron kang oras sa iyong pamilya at ang pamilya ay may oras din sa pagsamba. Sa kadahilanan, ang mga ama ng tahanan, kayo ang magtitimon, kayo ang mag-aakay, kayo ang magpapaliwanag. Kayo ang mag-i-expose ng inyong mga anak sa mga moral values. Huwag mong hayaan na i-shape ang moral values ng iyong anak ng technology, ng YouTube, ng Facebook, ng TikTok. Naku po. Masisira ang moralidad nila. Baluktot na kagad ang kanilang konsepto ng modesty in dressing. Mamamali na ang kanilang perception about modesty, ng decency, ng tamang relationship. Kung hahayaan natin ang ating mga anak na noontime show o telenovela o mga subaybayin, o Netflix, o Prime Video, kung ano man ang inyong mga subscription. Kung hindi nyo babantayan, kayong mga ama ng tahanan at ina ng mga tahanan ng ating mga anak, masisira at masisira ang moralidad ng kabataan. That's the second point. First,
Sabbath rest is a creation ordinance, is rooted in creation. Secondly, Sabbath rest ought to be delighted or is a delight. Thirdly, verse 4 and 5, Sabbath rest is declaring, marveling on God's work. Look at verse 4. Look at verse 5. For you, O Lord, have made me glad by your works. At your works of your hands I sing for joy. How great are your works, O Lord! Your thoughts are very deep. Dito makikita po natin yung dahilan kung bakit nagpupuri ang salmista. Nagpupuri siya kasi may dahilan. There are reasons and why of praise. He is praising God because of the marvelous works of God. There are three important things in the Bible, in the theology, when we talk about the work of God. Meron tatlong mahalagang bagay na dapat dapat nating maunawaan kapag pinag-usapan ang gawa ng Diyos ayon sa salita ng Biblia. First is the work of creation. Yung pong Genesis 1 and 2. Na ang lahat ng bagay na ating natatamasa galing sa ating manlilikha. Ang natural resources, in fact, napakayaman nga talaga ng ating bansa. Kurakot lang talaga Sumobra lang talaga ang pagnanakaw. Hindi natin sinasabing walang corruption sa ibang bansa. Meron, minimal. Minimize. Sa ating bansa, garapal. Sobra. Hindi na tinatablan ng hiya. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Dahil may anting-anting siya. Hindi na tinatablan ng hiya. That's the problem with our culture here in our country. The politics in our country. In other countries, there are also corruption, but it is minimal, it is minimized. Hindi naapektuhan ang civic services. Kaya maganda ang kanilang serbisyo sa kanilang mga constituent. Yung paglilikha ng Diyos, yung mga natural resources, ang mga bagay na ating nakikita, ito ay pagpapamalas ng kanyang gawa. But that is just a realm of common grace. Nilikha ng Diyos ang sanlibutan para sa kapakinabangan ng lahat ng creatures. Doon pa lamang karapat-dapat na ang Diyos. Na purihin, pasalamatan, sambahin. Sa mga families na nag-out of town, sa mga family na nag-out of the country, sa mga families na nagpunta sa inyong mga iba't ibang lugar, nakita ninyo ang magagandang tanawin, ang mga magandang pasyalan. Yang lahat ng yan ay pinagkaloob ng Diyos para sa atin, sa ating kapakinabangan. That is the first important work. Secondly, what we call is the work of redemption. This has to do with the special grace. Yung una, common grace. Secondly, special grace. This work has to do in relation to the complete finished work of Christ at the cross. Ito, pumapasok na tayo sa usapin ng pananampalataya. Pumapasok na tayo sa usapin ng pagsisisi at pananampalataya. Hindi ka mapapatawad sa iyong kasalanan kung hindi ka hihingi ng tawad sa Panginoon. Hindi ka mapapatawad sa iyong kasalanan kung hindi ka lalapit kay Kristo Jesus. Kung ibang pangalan ang nilapitan mo, hindi magiging valid yan. Invalid ang paghingi mo ng tawad. Iisang pangalan sa silong ng langit ibinigay ang kapatawaran ng kasalanan ng tao, ang pangalang Kristo Jesus. There is only one mediator between God and man, the man named Jesus. You ought to know the meaning of Christ's death. You know to appreciate ano ba ang kamatayan ni Kristo, para saan ba ito?
You have that knowledge, that notisya. Kailangan mapuno ang katotohanan ito. And right biblical information is important. That is another work. When we say God's mighty works. First, creation. Secondly is redemption. And the third work na ginagawa ng Diyos, na hindi ka gilagilalas, hindi mo masasabing spectacular. It is the work of providence. What is providence? Providence is God's most holy, wise, powerful, preserving, and governing all creatures in all their actions. Ang probidensya ng Diyos ay ang mga araw-araw na nangyayari sa buhay mo, mabuti man o masama. Maganda man o pangit. Hinahayaan ng Diyos na mangyari ito, maranasan mo, para sa ikatututo mo, sa ikalalago mo, sa ikatitibay mo. Kaya akala natin lahat ng mga negative ayaw natin. Diba? Kaya anong gagawin natin? Bago pumasok ang taon, bibili ka ng anting-anting, bibili ka ng paswerte para bugawin yung mga negative elements, diba? Hindi niyo ba nakita yung message sa announcement? Isang tindahan nang nagtitinda ng mga charm na lugi. Yun ang problema eh. Kaya kami namalas kasi naniniwala ka sa swerte. Pero ano tinuturo ng Biblia? Ang tinuturo ng Biblia, sa mabuti man o masama, ito ay para sa ikakalulahati ng Diyos. Romans 8:28. For all things, God intended it for His glory. So nagkasakit ka ng panahon ng holiday season, hindi ka nag-enjoy, may itinuturo sa iyo ang Diyos. Baka hindi mo nakakuha, na miss out mo yung opportunity na tinuturuan ka ng Diyos. Sapagkat banal, matalino, makapangyarihan, preserving, governing ang ating Diyos sa kanyang mga nilikha at sa lahat ng kanyang mga ginagawa. God is at work in creation. God is at work in redemption. And God is at work in providence. Kaibigan, mga kapatid, these are the reasons why we ought to observe, to delight the Lord's Day weekly. Sino ang malakas ang loob na magsasabi na sa nakaraang isang linggo hindi ka pinatnubayan ng Diyos? That's work of providence. The mere fact that you are here right now, at you are not in sick bed, you are not hospitalized, it is a work of providence of God in your life, in your family. Sa mga mananampalataya kay Kristo, mas lalong sumisidhi, mas lalong lumalalim ang dahilan kung bakit tayo ay kailangang mamahinga at sumamba sa araw ng Panginoon. Dahil hindi lamang tayo pinagpala at binayayaan sa ating mga pisikal at material na ginawa sa nagdaang isang linggo. Yung sustaining grace na ikaw ay nasa pananampalataya pa rin sa mga oras na ito. Ilang kapatid natin ang tumalikod na sa nagdaang mga taon? Ilang mga kapatid natin ang kailangan nating tanggalin sa ating membership sapagkat hindi na sila nagpapatuloy sa pananampalataya? Are we demeaning them because they don't persevere? At ikaw ay nagpe-persevere? Wag naman sana, kapatid. The mere fact that you are here, the mere fact that you're still standing, it is all by the grace of God. Because of the preservation of God in us.
That's why we are able to persevere. And our weekly observance of the Lord's Day is a reminder of God's grace. God's grace niya sa iyong pagtatrabaho. God's grace niya sa karunungan sa paano mo pangangasiwaan at pangungunahan ang iyong pamilya. At God's grace kung bakit hanggang sa mga oras na ito ay mananampalataya ka pa rin. Fourthly and finally, verse 6 and verse 8. Sabbath rest is to trust in God's justice. Look at verse 7. Look at verse 6 and 7. The stupid man cannot know. The fool cannot understand this. Though the wicked sprout like grass and all evildoers flourish, they are doomed to destruction forever. But you, O God, are forever. Yung pinag-aaralan ko ng text na to, nahirapan ako eh. Alam niyo kung bakit? Tanong ko, bakit pumasok tong verse 6 and 7? Tong verse 6 to 8, ang ganda-ganda ng tema eh. Biglang pinasok yung mangmang. Pinasok yung masama. Anong koneksyon nito sa araw ng Panginoon? Doon ako napaisip, doon ko napakita rito eh. Bakit yung nagnanais na makilala ang Diyos, naglalaan ng oras sa Panginoon? Kagaya ninyo. Pero bakit yung mga congressman at senador nandoon sa mga rest house nila ngayon? Extended ang kanilang vacation. Na every time na magbe-break, eh merong 2 million budget. Diba? Magbe-break ng Holy Week. Magbe-break ng pagkatapos ng sona ng presidente. Magbe-break ng Christmas season. Ano na-discover natin? Na sa tuwing magbe-break, may 2 million pocket money. Ay, ang sarap ng buhay, ano? Samantalang sa mga buwis natin ang gagaling lahat yun. Mga kapatid, dito makikita natin na sa panahon ng tayo'y sumasamba, sa panahon na ating dinadakila ang Panginoon at tayo ay lumalakad at sumusunod sa kalooban ng Panginoon, anong pinapakita ng pag-o-observe ng araw ng Panginoon? Nare-reorient ang ating isip na ang ating destinasyon ay hindi panglupa, panglangit. Sabbath rest reorient us to eternity, that God will reign forever. And these people who are prospering, sumasagana sila sa mga material ng bagay. Anong sabi? May katapusan itong mga to. Mananagot ito. Kung hindi man, meron mang injustice na nangyari sa iyo, kapatid, ipasa Diyos mo na yan. Dahil by sistema, hindi ka mananalo. Eh sino ba naman tayo para mananalo sa sistema ng korupsyon sa gobyerno? Sino tayo? Wala eh. Pero sa tuwing linggo-linggo na nagre-recharge ka, kumikilala ka sa salita ng Diyos, ang ating direksyon hindi pang lupa, pang langit. We are just pilgrims of this wicked and broken world, this broken society. And the purpose of verse 6 to verse 8 in Psalms 92 is a contrast between a short-lived prosperity of the wicked and the enduring triumph of the righteous. That is the contrast kung bakit inilagay ng salmista ang verse 6 and verse 8 para ipakita that there is a contrast. Bagamat sila'y nanganagana dito sa mundong ito, yan na ang langit nila. At hindi na sila dadanas ng tunay na langit.
This is a connection that the Sabbath psalm reminds the worshiper that while evil may appear flourishing temporarily, but the true joy, the true rest comes from trusting God's eternal justice and goodness. Look at these following verses. Psalms 37. Turn your Bibles in Psalms 37, verse 1 and 2. Fret not yourself because of evildoers, and not envious of wrongdoers, for they will soon fade like grass and withered like the green herb. Verse 3, trust in the Lord and do good, dwell in the land, befriend faithfulness. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your ways to the Lord. Trust Him, and He will act. Look at the text. Inaamin ng salmista na talagang may mga gumagawa ng kasalanan. May mga gumagawa ng masama. Nakikinabang sila. Nananagana sila. Pero wag mong kainggitan. Huwag kang mainggit. Sapagkat panandalian lang yan. Panglupa lang yan. Magtiwala ka. Italaga mo. Tumingin ka sa Diyos. Sabbath is a foretaste of what we are going to do when Christ comes again. Kaya mga kapatid, wag nating kainggitan. Wag nating paghilian. Ang tinatawag dito sa psalm na ating binabasa na stupid and fool because they do not understand. Psalm 73. Turn your Bibles in Psalm 73. Truly, God is good to Israel, to those who are pure in heart. Verse 2, but as for me, my feet almost stumbled, my step had nearly slipped, for I was envious of the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Mga kapatid, yan ang dapat nating bantayan sa ating mga puso. Na naiinggit tayo sa gawain ng kasamaan. Sa kanilang panloloko, sa kanilang panlalamang, sa kanilang pagnanakaw. Branded man ang kanilang mga sinusuot mula ulo hanggang paa hanggang sa kanilang sasakyan. Subalit, sinasabi ng ating Diyos sa kanyang mga salita, lahat ng yan may hangganan. Dito lamang ang kanilang kayamanan. Ang ating tunay na kayamanan, mga kapatid, wala rito. Nauna na sa langit. Naghihintay na sa langit. John 14. Anong sabi ng Panginoon? Iiwanan ko kayo. Maghahanda ako ng mansyon sa langit. At kapag ayos tapos na, babalik ako at kukunin ko kayo at isasama ko kayo. Kaya sa mga tunay na mananampalataya, kahit nagdarahop ka sa panahon ng Pasko, hindi mo man naranasan ang prosperity ng commercialism and materialism na nangyari sa nagdaang Pasko. Kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, tatalunin mo ang mga kongresistang may mga milyon-milyon at bilyong-bilyong pera na ninakaw nila, na binulsa nila. Sapagkat ang kayamanan nila ay hanggang dito lang yun. Subalit ikaw, na maaaring nagdarahop, naghihikahos, subalit tunay na tumalikod sa kasalanan at nagsisi ng iyong kasalanan at nagtiwala ka sa ginawa at perpektong gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran at kapalit ng iyong kasalanan, ikaw ang tunay na mayaman. You read the story of Lazarus and the rich young man.
Luke 16:19 to 31. I encourage you, sa mga viewers po namin, Lucas 16, 19 hanggang 31. Makikita nyo ang baligtad na kalagayan ng dalawang tao. Ang isang mayaman at ang isang palubi, subalit sila'y parehas na namatay sa kanilang kabilang buhay, sa kabilang buhay, nagbago ang kanilang sitwasyon. Ang mayaman, ang tunay na pulubi, at ang pulubi, ang tunay na mayaman. Ganito lang kaigsi ang buhay mo. Ganito lang kaigsi ang buhay natin. But eternity is long, far, far, far from this period. This is your time of birth. This is the time of your death. And after this, you will face an eternity. And that is Christ is offering salvation of that on this world, but salvation to the next. May you delight to observe the Lord's Day. There are 52 Lord's Day in the year 2026. Nakakadalawa ka na, kapatid, kaibigan. May you enjoy, may you aspire, na talagang nanamnamin mo, talagang you are expecting, ine-expect mo. Yun yung beauty eh. Kung hirap na hirap ka sa trabaho, ang pangit ng workplace ninyo, you look forward to the Lord's Day. Because on the Lord's Day, this is a time of rest. It is a time of refreshing. It is a time of communion with joy with the believers. Ang problema, ikaw, toxic ka na Monday to Saturday, ayaw mo magpahinga, dinala mo pati sa araw ng linggo. Anong dahil? Ano nangyari? Nasira pati araw ng linggo, kaya hindi nag-delight sa'yo ang araw ng linggo. I would like to commend ang isa nating kapatid. Pag Lord's Day, patay yung cellphone niya. Nagtataka ako, ba't di kita makontak? Lord's Day, iniiwan ko sa bahay ko yung cellphone ko. That's her discipline. And I commend that sister for that. Ayoko nung tinatawag-tawagan ako. Pahinga ko to, araw ko to para sa Panginoon. I would like to commend those people with that kind of attitude. In closing, let us remember, ang pagsamba ay hindi dapat pinag-iisipan yan. Prioridad yan. Make gratitude as our attitude this entire new year until the rest of year 2026. Make gratitude. Give praise to God. Give thanks to God as our attitude in this new year. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, nawa ay sa tulong ng banal na Espiritu at sa udyok na ito ay tunay na magbago ang aming perspektibo sa araw ng Panginoon at tunay na makita rin namin ang kahalagahan, ang dinisenyo mo sa aming mga tao. We are all have 24/7, 24 hours a day, 7 days a week. Ito po ay pare-parehas na iginawad mo sapagkat we are all creatures and you are our creator. You all also have designated activities within the week. There's time for work, there's time for family, and there's time for you. May we comply according to our own self-discipline and control how we manage our time and activity for your glory. In Christ's name we pray. Amen. Let us have a minute of reflection sa ating napakinggan na mensahe ngayong umaga.
What a more fitting hymn that would close our worship service this afternoon or this morning is a hymn found in hymn number 535 entitled How Good It Is to Thank the Lord. So this hymn, How Good It Is to Thank the Lord, which is derived from Psalms 92, is an affirmation of the moral and spiritual value of perpetual gratitude and worship. It highlights the contrast between the temporary prosperity of the wicked, which was mentioned before, and the enduring, fruitful life of the righteous who trust in God's steadfast character. It conveys praise as an inherently good activity. The hymn posits or suggests that giving thanks and singing praises to our God is not merely a duty, but an activity that is good in itself. It is pleasant, fitting, and beneficial for the believer, aligning the human heart with God's will. This also conveys daily recognition of God's character, meaning that worship should be a continuous practice, specifically by declaring your loving kindness in the morning and your faithfulness every night. This daily discipline helps maintain us to focus on God's unchanging nature amidst life's shifting circumstances. It also conveys contrasting faith of the righteous and the wicked. So nakita po natin dun sa Psalms na yon, that the hymn reflects on the apparent worldly success of the wicked, comparing them to fast-growing grass that is soon cut down and destroyed forever. In stark contrast, the righteous, sinasabi ng mga mananampalataya, is flourish like a palm tree and grow like a cedar in Lebanon, remaining strong and bearing fruit even in old age because they are planted in the house of the Lord. It also conveys God's work and deep thoughts that the psalmist expresses joy and wonder at God's great works in creation and providence, acknowledging that his thoughts and plans are profoundly deep and beyond human comprehension. And this hymn also concludes, but by declaring God's uprightness and trustworthiness, sinasabi that our God, He is our rock in whom we trust. So the emphasis is on God's perfect justice and reliability, providing assurance sa mga mananampalataya. So it is a call to a life of continuous heartfelt worship grounded in the understanding of God's eternal sovereignty. Let us all stand as we sing hymn 535, How Good It Is to Thank the Lord. How good it is to thank the Lord and praise to Thee, Most High, to show Thy love with morning light and tell Thy faithfulness each night. Yes, good it is Thy praise to sing, and all our sweetest music bring. O Lord, with joy my heart expands before the wonders of Thy hand. Great works, Jehovah, Thou hast wrought, and every thought of foolish man knows not their worth, nor he whose mind is of the earth. When
as the grass, the wicked grow, when sinners flow, which here below vanish their endless ruin nigh. But thou, O Lord, art on high. Thy foes shall fall before thy might, the wicked shall be put to flight. The righteous man shall flourish well, and in the house of God shall dwell. He shall be like a goodly tree, and all his life shall fruitful be. For righteous is the Lord, and just He is my rock, in Him I trust. Amen. Let us remain standing as we sing our doxology. Praise God, from whom all blessings flow. Praising all creatures. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo na kanyang pinatunayan sa krus ng Kalbaryo, at sa banal na Espiritu na siyang maglalapat, magbibigay diin, at magbibigay ng konbiksyon sa ating mga puso't kaisipan, ang mensahe, ang salita ng Diyos na ating napakinggan ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa. Tayo po'y mapusandali para sa ilang mga pagbabalita at announcement. Again, we would like to recognize our first-time visitor, no? Si Ransen, si Jess, and si Jazz. Ganun yung ating second-timer, no? Si Nick at saka si Joram. We are grateful na makasama namin kayo. Please stay for lunch sa ating gawain ito. Again, happy birthday kay Sister. Happy birthday kay Sister Jelar, at happy wedding anniversary, no? Hindi natin na-include kanina si Glenn at saka si Abby, no? Wedding din this week, right? Bukas ang inyong wedding anniversary, 12, no? So bukas ang wedding anniversary ni Sister Abby and Glenn. 13 naman si Kuya Boy at si Ate Christy, at birthday ni Ate Christy. So marami pong salamat at Happy New Year po uli sa inyo lahat. Magandang tanghali po sa inyo lahat.